So mga kapatid, para sa ating Morning Revival Preview, ang schedule natin ngayon ay Week 23, Day 3. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Ephesians 5:2, and walk in love, even as Christ also loved us, and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. So may charge dito. Pag-aatas, sabi, walk in love. So bilang mga believer, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, dapat tayong lumalakad sa pag-ibig. So yan yung mataas na uri ng paglakad. Sabagat sinasabi natin, ang paglakad ay ang ating pamumuhay. Lalo na ang ating relasyon sa mga tao. Walk in love. At ang pinaka-ehemplo o pinaka-pattern dito ay mismo ang Panginoong Jesus. No, sabi niya, Christ also loved us. So una sabi niya, walk in love. So also as Christ loved us. So siya yung pattern ng paglakad sa pag-ibig. At bilang isa na nagmamahal, binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Isang offering at sacrifice for a sweet smelling savor. So yan yung patunay ng kanyang pag-ibig. Hindi lang siya nagsasabi ng I love you. Kundi ang kanyang pag-ibig ay pinatunayan ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili para sa atin upang siya ay maging sacrifice natin, offering natin. At ito ay naging isang mabango at matamis na samyo para sa Diyos. Yung pangalawang verse naman ay verse 8, for you were once darkness, but are now light in the Lord. Walk as children of light. Meron uling charge. Yung pangalawang charge naman dito ay may kinalaman sa liwanag. Tayo ay mga anak ng liwanag o liwanag na mismo. At yung aspekto na yan ng pagiging believer natin bilang mga anak ng liwanag, dapat lumalakad din tayo bilang mga anak ng liwanag. So dalawang mahalagang charge. Lumakad sa pag-ibig, lumakad bilang mga anak ng liwanag. Amen. So in Ephesians 5:2, Paul issues a commandment. Okay, so kaya sabi ko charge ito sapagat ito ay utos. Walk in love, amen, as grace and reality are the basic elements in 4:17-32. So love and light are the basic elements in the apostles' exhortation. Grace is the expression of love, and love is the source of grace. Truth is the revelation of light, and light is the origin of truth. Amen. So, ang ating paglakad ay paglakad ng pag-ibig o sa pag-ibig. No? At sinasabi sa atin dito, ang biyaya at realidad, yung realidad dito ay tumutukoy sa katotohanan. So ito yung mga basic element. Yan yung mga basic element. Yan yung charge So yung charge sa atin ay lumakad sa pag-ibig. Pero yun namang basic element ay ang biyaya at ang realidad. So love and light are the basic elements in the apostles' exhortation. Okay, so yun yung dalawang elemento ng pamamanhik ng apostles' exhortation. Pinamamanhik niya ang isang paglakad sa pag-ibig at sa liwanag. Amen. Tapos, yun namang grace. Ito naman yung kahayagan ng pag-ibig. Yung pag-ibig nasa loob yan
Yan ay elemento ng Diyos, essential ng Diyos. No? Pero pag itong pag-ibig ay naihayag, yan ay biyaya. So, ang biyaya ay kahayagan ng pag-ibig. Okay? At ang pag-ibig ang pinanggagalingan ng biyaya. Okay, so, ulitin natin. Okay. Ang biyaya, ang kahayagan ng pag-ibig, at ang pag-ibig ang pinanggagalingan ng biyaya. Ang katotohanan naman ay isang pagpapahayag ng liwanag. Kapag ang liwanag ay naihayag, no, ang liwanag ay naihayag, ito ay katotohanan. At ang kahulugan ng katotohanan ay realidad. So sa panahon ng liwanag, kung tayo, tayo ay lumalakad sa liwanag, sa paglakad mo sa liwanag, nadadala ka sa realidad. At sinasabi natin, ang realidad ay si Kristo. Amen. Kaya ang liwanag, ang pinanggagalingan ng katotohanan. Meron ka bang katotohanan? No? O meron ka bang realidad? Depende kung ikaw ay nasa liwanag. Sapagkat sa loob ng liwanag, nakakakita ka, nakakahipo ka, nakakaranas ka, nadadala ka sa mga karanasan ng Panginoon bilang realidad. So mahalaga ang paglakad sa liwanag. Amen. God is love and light. When God is expressed and revealed in the Lord Jesus, His love becomes grace and His light becomes truth. After we have in the Lord Jesus received God as grace and realize Him as truth, we come to Him and enjoy His love and grace and light. Amen. So huwag natin kalilimutan yung dalawang puntos na palaging meron ng Diyos. Love and light. At itong karanasan natin sa Diyos, nadadala naman tayo sa realidad ng biyaya at liwanag. No? Biyaya, liwanag, katotohanan. So magkakaano lahat yan. Mga konektado. Amen. Love and light are deeper than grace and truth. Hence the apostles first took grace and truth as the basic element for his exhortation. And then love and light. This implies that he wanted our daily walk to grow deeper, to progress from the outward elements to the inward. Amen. So mula sa panloob tungo sa panlabas. Kaya sinasabi niya, ang malalim talaga o ang kalaliman ay ang Diyos bilang liwanag at pag-ibig. So yan dalawang yan. Kaya sinasabi natin, yan yung pinakapangunahing katangian ng Diyos. So mula sa liwanag at pag-ibig, nadadala naman tayo sa karanasan sa biyaya. Sa biyaya, sa katotohanan. So yan naman ang nagiging mga karanasan natin at mga practical na karanasan natin. Amen. So today's reading na ako. Love is the inner substance of God, whereas light is the express element of God. So may pagkakaiba siya. So yung love, panloob na substansya ng Diyos. Ang liwanag ay ang nakahayag na elemento ng Diyos. May panloob, may panlabas. Sa loob, may pag-ibig. Sa labas, may kahayagan ng liwanag. It is possible to sense the love of God inwardly. And it is possible to see the light of God shining out. Amen. So dapat ang isang believer ay mayaman sa pandaman ng pag-ibig. So wag tayong malilihis mula sa ganyang pandama. Sa lahat ng bagay, dapat ang pandama ng pag-ibig palagi nandyan. Halimbawa tayo mga believer, minsan kasi nagagalit din tayo .
nayayamot tayo. Minsan may mga tao rin na mga nakakayamot ang ugali. So walang exempted yan. Pero bagamat may pagkayamot, may pagkainis, may pagkadismaya, dapat huwag mawawala yung damdamin ng pag-ibig. Para bang yung mga yung mga magulang ganyan din eh. Naiinis din sila sa mga anak nila. Nayayamot din. Sabi siya, nagkagalit din sila. Pero hindi nawawala yung pandama ng pag-ibig. Yun yung maganda dyan. Sapagkat pag nawala yung pandama ng pag-ibig, naku, mahirap na. No? Kaya iniaatas lagi sa atin yung pandama ng pag-ibig. At yun ay ang pandama sa Diyos. At yun ang nilalakaran natin. No? Lalo na sa loob ng church life. Naku, sa loob ng church life. Minsan, hindi ka rin nalulugod. Pwede ko na sabihin sa mga tao. Oo. Pero ganun pa man, dapat may pag-ibig. May pag-ibig. So, ang Diyos natin, ganyan din naman sa atin. Hindi naman lahat ng ginagawa natin ay nakakatuwa sa Diyos. alam ko may mga ginagawa rin tayo na nadidismaya rin minsan ng Diyos sa atin. Pero kailanman hindi nawala yung pag-ibig niya sa atin. Huwag natin pagdudahan yun. Kung tayo ay nakagawa ng mga mali sa buhay natin, huwag natin pagdudahan yung pag-ibig ng Panginoon. Laging meron yan. Sapagkat God is love. Amen. Okay, so, sabi niya, light is the express element of God. Ano naman ito? Pag nahipo mo ang Diyos, nahipo mo ang kanyang liwanag. So, yun yung pinaka-striking. Okay, na kung ano ang Diyos sa atin. Yung love, panloob yun, esensya yun eh. Dapat lagi nandun yun. Pero kung minsan bigla na ibaling ka sa Panginoon, nahipo mo siya, wow, ang liwanag. Diba, ganun? Yun yung express element ng Diyos. Light. Para bang yung si Saul, na-meet niya ang Panginoon. Nakakita siya ng napakatinding liwanag. At yung transfiguration ng Panginoon, nakita ng mga disciple. Ano nakita nila? Napakatinding liwanag. Paano mo malalaman na nakita mo ang Diyos? Napakatinding liwanag. No? Kung minsan nga, parang panaginip lang siya. Napakaliwanag. Naalala ko kahapon yung liwanag, nagre-rebuke eh. Kasi wala na nakatago eh. Nakahantad na eh. So yan. Amen. Amen. So it is possible to sense the love of God inwardly, and it is possible to see the light of God shining out. No? So yan yung dalawang matinding karanasan na huwag nating iiwanan. Lumalakad sa pag-ibig. Okay? Nakakakita ng liwanag ng Diyos. Huwag kang aalis dyan. No, maring yung kapaligiran natin, magbago-bago yan. Minsan masaya, tuwa tayo. Lalo na sa meeting. Pero may mga time naman, pag nasa service tayo, nakakayamot. No, pero maaari magbago yung kapaligiran natin, pero yung relasyon natin sa Diyos, no, pag-ibig sa loob, nadadama, liwanag, no, sa panahon ng paghipo sa Diyos. Huwag tayong mawawala sa ganyan. At ginamit yung salitang walk. Yan ang ating nilalakaran, pag-ibig at liwanag. Amen. Our walk in love should be constituted of both the loving substance and the shining element of God. This should be the inner source of our walk. They are deeper than grace and truth. Yung grace and truth, issue lang yun kasi. Issue lang. Ibig sabihin ng issue, resulta siya ng ating paglakad sa pag-ibig at liwanag. Kapag lumalakad ka sa pag-ibig at liwanag,
Nandoon yung biyaya at katotohanan. So, yun yung bunga, panlabas siya. Okay. Ngayon, sabi niya rito, yung ating paglakad sa pag-ibig, okay, dapat meron ditong constitution na elemento. Na ang ibig sabihin, hindi lang ito sensation, hindi lang ito feeling, kundi meron siyang pagbubuo. Meron siyang elementong bumubuo sa atin. At ito yung elemento ng Diyos na naghahatid ng pag-ibig at liwanag. Dapat meron palaging ganyan. Kasi madalas, sinasabi natin, ang ating kaugnayan sa Diyos ay isang daloy. Ang Diyos ay dumadaloy. Diba? Kaya sinasabi natin, siya ay buhay. Kailan ba naging buhay ang Diyos? Pag dumadaloy siya. Pag dumadaloy siya, dinadala niya yung elemento tungo sa atin. Yung elemento na yan, bumubuo sa atin. Taglay niya yung elemento ng pag-ibig, ng liwanag na ibinubuo sa atin. So, sa isang banda, pandama siya. Okay, sa isang banda, pagkakita siya. Nadadama mo yung pag-ibig, nakikita mo yung liwanag. Pero dapat ito ay bumubuong elemento sa loob natin. So maganda yung dinagdag niya rito. Amen. Paul commands us to walk in love, even as Christ also loved us and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. In 4:32, the apostle presented God as the pattern of our daily walk. So pattern siya. No? So ang ating paglakad sa loob ng pag-ibig, okay, at sa loob ng liwanag, dapat naka-pattern siya. Ang ibig sabihin ng pattern, hindi siya natural. Meron siyang katulad. No? Umaabot siya sa pamantayan, okay, ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ang mga spiritual na bagay, hindi siya ginagawa sa natural na paraan. Kundi ginagawa siya sa isang paggawa na may pamantayan. At ang pamantayan natin palagi ay si Kristo. Dapat umaabot siya sa pamantayan kung paano ito ginawa ni Kristo. Kaya lang, kailangan maintindihan natin mga kapatid, na hindi natin ginagaya si Kristo. No? Ang paggaya kay Kristo ay hindi tama. Kailangan pag sinabi natin, si Kristo ang pamantayan ng ating paglakad sa pag-ibig, dapat umaabot na ikaw ay si Kristo. Kung hindi ka si Kristo, hindi aabot ang pamantayan mo. Kailangan ikaw ay si Kristo. Parang yung new man. Christ is all. Dapat kung ikaw ay lumalakad sa pag-ibig, ikaw ay si Kristo. So, kailangan mapalitan ka ni Kristo para umabot sa pamantayan ng Diyos ang paglakad natin sa loob ng pag-ibig at ang paghipo natin sa liwanag ng Diyos. Kala nyo madali ito Kailangan si Kristo ang persona mo. Si Kristo ang buhay mo. Kailangan nahalinhan ka ni Kristo. Kailangan nasa mingled spirit ka. No, hindi mo ito magagawa. O magawa mo naman na pinilit mo yung sarili mong umibig. Pero anong klaseng pag-ibig yan? No, kailangan si Kristo. Amen. Here set forth Christ as the example of our living. There it is God in Christ as our pattern. Since in that section, God's grace and reality, truth is expressed in the life of Jesus, are taken as the basic elements. Amen. So yung ating paglakad sa pag-ibig, okay, sa liwanag, dapat umaabot sa karanasan ng biyaya at katotohanan. So yun. Sabagat kung tama ang source mo, tama rin ang resulta. Meron ka bang biyaya? Meron ka bang katotohanan sa paglakad mo? Kung wala, mali ang source mo.
Sapagat kung ang source natin ay ang Diyos bilang pag-ibig at liwanag, ano meron ka? Biyaya at katotohanan. Ang ibig sabihin ng biyaya, may puwersa ka sa araw-araw. At ang puwersa mo ay ang kalakasan ng Diyos. At meron kang katotohanan, realidad. Ibig sabihin, nadadala ka sa realidad ng Panginoon. Mismong siya, nakikita mo, nararanasan mo. Umaabot ka sa isang punto na si Kristo talaga ang buhay mo. So yan yung katotohanan. Ang katotohanan, hindi lang tama yung ginagawa natin. O hindi rin necessarily na biblical yung ginagawa mo. So hindi natin hinahabol yun. Ang hinahabol natin, si Kristo bilang realidad natin. Sapagkat kung hindi si Kristo, gaano ka man katama, gaano ka man ka-biblical, wala kang realidad. Ang daming tao, kabisado nila yung Biblia. Alam nila yung Biblia, napaka-knowledgeable. Parang yung mga Pariseo, mga Saduceo, ang gagaling niyan. Pero hindi sila lumalapit kay Kristo. Hindi nila kinukuha si Kristo bilang kanilang pattern. So walang realidad. Pag sinabi nating katotohanan, ito ay realidad na walang iba kundi si Kristo mismo. According to 4:32, we are to forgive others as God in Christ has forgiven us. This means that God is the pattern of forgiveness. But in chapter 5, Christ himself is our example. Since in this section, love expressed by Christ to us and light shined by Christ upon us are taken as the basic elements. Here, Christ who loved us and gave himself up for us is the example of walking in love. So, inulit ito. At sa ating paglakad sa pag-ibig, dinagdag yung pagpapatawad ng kasalanan. At ang ating pagpapatawad sa kasalanan ay katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin na mga nagkasala. So again, mayroong pattern na naman dito. Huwag ka magsabi na, ay, pinatawad ko na. Pinagbigyan ko na, pinatawad ko na. Kailangan umabot din siya sa isang pattern na kung paano tayo na mga nagkasala sa Diyos ay pinatawad niya, kinalimutan niya ang ating mga kasalanan, tayo ay naibalik na ipagkasundo sa Kanya. So lahat ng ito ay mga pattern na kailangan umabot sa paggawa natin ng mga inaatas sa atin. Kasi pag hindi tayo umabot sa tamang standard ng pag-ibig, liwanag, pagpapatawad, so hindi ito magiging kaaya-aya o katanggap-tanggap sa Diyos. At ang sikreto, siyempre, ay ang magkaisa ang Panginoong Jesus sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Diba? Kaya nga, binigay sa atin ang buhay ng Diyos na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Espiritu upang dito sa buhay na ito na si Kristo mismo ay mabuhay tayo. At dyan sa buhay na yan, maisagawa natin lahat ng mga pag-aatas o utos man yan o pag-aatas man yan. Dito natin siya ginagawa sa buhay na ito. Upang sa ating paggawa dito sa buhay na ito, umabot tayo sa karanasan ng biyaya. Karanasan ng biyaya. At umabot tayo sa realidad ni Kristo. So yun yung mahalaga sa atin sa panahon ng bagong tipan. Sabagat yung mga pag-aatas dito, madali naman maintindihan sa kaisipan. Lumakad ka sa pag-ibig, maintindihan mo yan. Lumakad ka bilang anak ng liwanag, maintindihan mo yan. Pero sa pagsasagawa, maaring magmintis ka. Ito yung mga natural na mga pag-aakala. Diba? Si Pedro,
Nisip niya, poproteksyonan kita, Panginoon. Nahulog siya sa natural na paggawa. Pati tenga ng tao, tinapyas niya. Kaya huwag tayo mahulog sa mga natural na bagay. Palaging tanggapin natin ang mga pag-aatas. Pero sa panahon ng pagtanggap mo sa mga pag-aatas, dapat bumaling ka sa Panginoon. O Panginoong Jesus, tawagin mo siya. Hindi ko ito magagawa, Panginoon. Kailangan kita. O, Panginoon, ang hirap magpatawad. Kailangan kita. Panginoon, ang hirap panatiliin yung pag-ibig mo sa mga taong nakakayamot. Kailangan kita. Panginoong Jesus, kailangan kita. So, yan yung pamumuhay na kaisa mong Panginoon. Amen. So, sasabihin natin, mahirap gawin, tama. Pero ang Panginoon ang gagawa para sa iyo. Yun ang sikreto. Kaya nga, ang kahayagan ng ating mga pagsasagawa ay ang biyaya mismo. Sasabihin, paano ko nagawa yun? Biyaya ang gumawa. Paano ko nakapagpatawad? Biyaya ang gumawa. No, paano naghari ang pag-ibig sa akin? Hindi ako ganun. Biyaya ang gumawa. No, at madadala ka sa realidad na si Kristo ang lahat ng ito. Ang ganda ng mga connection dito. Kung maintindihan lang natin ang gusto, ang ganda talaga ng connection. So tama-tama siya doon sa title niya na yung title dito. Okay. Okay. Children of God walking in love and light. So yun yung title. Mga anak ng Diyos na lumalakad sa pag-ibig at liwanag. Amen. Okay, so tuloy na natin to. Amen. Paul says that Christ gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. In the Bible, there is a difference between an offering and a sacrifice. An offering is for fellowship with God, whereas a sacrifice is for redemption from sin. Christ gave himself up for us as both an offering that we might have fellowship with God and a sacrifice that he might redeem us from sin. Amen. So binigyan niya nag-differentiate siya doon sa offering at saka sacrifice. Okay. So hindi ko alam kung anong ginamit na Tagalog. So checkin nyo na lang. Offering. No? Offering is handog. Baka tama. Sacrifice is alay. Handog, alay. Parang it sounds pareho. Pero sa English, yung offering is for fellowship. Yung sacrifice is for redemption. Nang ibig sabihin, upang mapanatili ang ating salamuha sa Diyos, kailangan natin si Kristo bilang offering. No, ibig sabihin, siya ang kahalili natin sa panahon ng ating salamuha sa Diyos. Okay, nagsasalamuha tayo sa loob ng offering na walang iba kundi si Kristo upang maging matamis ang ating salamuha sa Diyos. At sa panahon naman ng ating pagtuo sa kasalanan, siya ang ating redemption, ang isa na namatay, okay, bilang kahalili natin, no, upang tayo ay hindi makondena, ang ating mga kasalanan ay mapatawad ng Diyos. So kaya may pagkakaiba yan. At bakit binanggit itong offering and sacrifice? Kasi binabanggit yung love. Lahat ito ay resulta ng kanyang pag-ibig sa atin. No? So bilang pag-ibig niya sa atin, binigay niya yung sarili niya bilang offering. No? Yan ay kamatayan. Bilang sacrifice, yan ay kamatayan. Isang kamatayan, meron dalawang aspect. So ganun yun. So ang taas ng kanyang pag-ibig, walang kapantay, at ito ay pinatunayan niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sarili. At yan, aspekto ng pag-ibig na yan ay naging isang pattern, no, na dapat maging
isang pamumuhay o paglakad natin. Amen. In loving us, Christ gave himself for us, up for us. This was for us. This was for us, but it was a sweet-smelling savor to God. Okay. So yung pagbibigay niya ng kanyang, yung pag-ibig niya na binigay niya ang kanyang sarili para sa atin, okay, ay para sa atin. Pero sa kabilang banda, ito ay upang magdala ng isang matamis at mabangong samyo sa Diyos. So sa Diyos, ito ay isang matamis at mabangong samyo. No, na ang ibig sabihin, merong kaluguran sa Diyos. Napakatamis, okay, ng ginawang ito ng Panginoon. No, pero ito ay ginawa naman niya para sa atin. At ginawa din niya upang magdala siya ng isang kasiyahan para sa Diyos. Kaya doble siya. Amen. So in following his example, our walk in love should not only be only something for others, but also a sweet-smelling savor to God. Okay, so yung paglakad natin sa loob ng pag-ibig, okay, ay nabibigyan ng benefit yung mga tao. Mahal mo sila eh. So ibig sabihin, nabibigyan mo sila ng pakinabang. Siyempre, kapag ang tao ay nagmamahal, ito ay isang pakinabang, ito ay isang blessing sa mga tao. Nabe-bless sila dahil sa iyo. Paano ka makakapag-bless kung namumuhi ka sa tao? Kung naiinis ka, kung nayayamot ka sa kanila, hindi ka blessing sa kanila. Blessing lang tayo kung mahal natin sila. Okay, so yun yung para sa mga minamahal natin. Pero para sa Diyos, naging sweet-smelling savor ka din. Nalulugod ang Diyos sa iyo. Nako, sa kabila ng mga hindi mga kanais-nais na bagay, minamahal mo pa rin ang mga tao. Minsan hindi ka nila gusto, minamahal mo pa rin sila. So, brother, hirap. Mahirap talaga. No? Pero lahat ng imposible sa tao ay posible sa Diyos. Amen. In verse 8, Paul says, "For you were once darkness, but are now light in the Lord. Walk as children of light." We were once not only dark, but darkness itself. Now we are not only the children of light, but light itself. Amen. As light is God, so darkness is Satan. We were darkness because we were one with Satan. Now we are light because we are one with God in the Lord. So darkness or light, depende kung kanino ka nakipag-isa. Si Satanas ay kadiliman. Ang Diyos ay liwanag. So walang pagkatugma. Napakatindi ng opposite. Parang black and white yan. White is white, black is black. Okay, si Satanas ay darkness. No? At ang mga tao nakikipag-isa kay Satanas ay hindi lang nasa kadiliman, kundi kadiliman din. Kasi si Satanas ay kadiliman. Pero ang mga nakikipag-isa sa Diyos, hindi lang nasa liwanag, kundi naging liwanag din. No? Kaya pwede natin sabihin, yung ating history, ganyan. Once upon a time, we are in darkness and we are darkness. But thank the Lord, now we are in God, we are light, we are not only in the light, but we are light itself. Praise the Lord. Amen. As God is light, so we, the children of God, are also the children of light. Because we are now light in the Lord, we should walk as children of light. So tama naman. Wala ka na sa kadiliman, nilipat ka na ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At naging liwanag ka na. Kaya lakaran mo itong liwanag. Dapat araw-araw na manlakad tayo sa liwanag. Pero pinaalala ko, ang liwanag ay bunga, no, ng pag-ibig at liwanag na galing sa Diyos. Amen. So, kung wala yan, walang liwanag.
Amen. Ephesians 5:10 says, proving what is well-pleasing to the Lord. This phrase is related to verse 8. We should not walk foolishly or blindly or ignorantly. Rather, we should walk as children of light, proving what is well-pleasing to the Lord. Amen. So yung last part niya, inulit sa atin, tayo ay lumakad sa bilang mga anak ng liwanag. So sa pamamagitan nito, na ipapatotoo mo kung ano ang nakakasiya sa ating Diyos. Amen. So, salamat Panginoon. Ikaw ang liwanag, ikaw ang pag-ibig. Ang iyong esensya ay pag-ibig na dinala mo tungo sa loob namin. Na araw-araw magkaroon kami ng pandama ng pag-ibig na ito upang ang pag-ibig na ito maihayag namin bilang biyaya na kung saan matuto kami magmahal ng mga tao, mga kapatid, lalo na sa loob ng eklesiya. Nais din namin na araw-araw, Panginoon, makita namin ang liwanag sa iyo at liwanagin mo rin kami upang sa ganoon madala kami sa katotohanan at sa realidad. Amen.